What's up guys? Welcome back on my YouTube channel, and today we're inside the Mitsubishi Mirage 2025 model. Sa video na to, syempre papakita ko sa inyo yung updated features nitong 2025 model. Sa mga nagbabalak bumili ng GLS variant, itong video na to ay para sa inyo. So gaya ng ginawa ko last time, umpisa natin itong review sa loob dahil nandito tayo sa isang mall sa Imus and maingay yung labas, so unahin natin dito sa loob. Alright, so again, like I said, we're inside the 2025 GLS variant ng Mitsubishi Mirage G4. So what you can see here is syempre yung manibela niya merong design, merong piano block dito, unlike sa GLX na plain ang kulay niya. So ito nakikita nyo buttons dito, that's for the infotainment, and this is for the voice receiver. Nadidinig niya yung boses mo through here. Yan. Tapos since GLS na siya, naka push start na rin siya. Syempre meron din siyang fog lamp switch. Ito yung toggle switch niya. Yan. Power side mirrors. Wala tayong buttons dito. Sa driver side naman, plain din yung kulay niya, walang other texture na fabric aside from this, which is a piano black. Tapos ito naman yung sa kanyang louver, aircon louver. Unfortunately hindi siya power retractable, only power side mirror lang siya. Moving on the center, ito yung infotainment system niya or yung radio. That's already Apple CarPlay and Android Auto equipped. So all you have to do is you need a wire, a high-speed data cable na ilalagay dito. Syempre ito, automatic climate control na siya. Heater to guys kapag sinagad mo yung temperature ng mas mataas, umiinit na yung buga niya Power socket, and then this is for the USB socket para dito sa infotainment, like I said earlier. Piano black na rin siya with some accent ng silver. Merong hazard switch nandito sa gitna, yung hazard switch. Nothing spectacular, medyo plain siya pagdating dito. Dalawang cup holders, merong lagayin doon ng coins or wallet, yan. Piano black din dito, shift knob, handbrake, and a cup holder here. Yung ibang variant ng Mirage na GLS previously, merong center armrest, pero sa 2025 wala. Pagdating naman dito, malaki naman yung glove box compartment, pero hindi siya soft damp. The texture of the seat, it's a fabric. Okay naman, hindi siya malambot in a way na parang comfort na, pero hindi rin naman siya ganun katigas, sakto lang. Yan o. Ito naman yung kanyang itsura ng digital cluster or gauge cluster rather. So combination din siya ng analog and digital. So sa analog, it's yung speedometer and yung tachometer. Pagdating naman dun sa digital niya, hindi naman siya color screen, black and white or gray lang siya. Nandun lalabas yung fuel consumption, so on so forth. Ito guys, since nasa atin na yung susi, tingnan natin kung ano makita natin. So yan, off natin yung radio. So, indicate dyan trip A, trip B, yung instrument light, tapos fuel remaining according to kilometers, average fuel consumption, and then yung temperature, outside temperature. Tapos di ko alam kung ano to, off. So para baguhin mo yung ilaw nito, brightness, yun, press mo lang yan. Ayan. Tapos kung nadidiliman ka, hayaan mo lang siya matapos, babalik din siya. Yan. Ito guys, meron dito extra pocket. Pwede mong lagyan din ng kung ano dyan. Pwede lagyan mo ng RFID, diba? Kasi kung wala ka dito lagayan. Brakes and accelerator. Itong manibela, it's tilt lang, hindi siya telescopic. Tingnan naman dito sa taas guys, ito naman yung kanyang visor. Isa lang yung mayroong mirror, which is sa passenger. Ang pagsishare lang ng ilaw is this one. Apparently wala dito sa gitna guys wala dito sa gitna. Ito naman yung space ko sa driver, leg space ko, and then ito naman yung sa space ko sa taas. Yan.
So ngayon nandito naman ako sa pinakalikod. And kung makikita nyo guys, very straightforward lang yung design ni Mirage G4. Wala masyadong inarte kumbaga. Ganito kalaki yung leg space. Ang laki, di ba? Tapos sa head space ko naman ito. Tapos dito sa likod, ganun din yung design, similar sa harapan. Pero ang pinagkaiba is walang cup holder. Both doors walang cup holder. Dahil nandito siya. Ayan. So may pagka-luxurious naman ng datingan para sa akin pag may ganito. Kaso in a real world scenario guys, di nyo ito magagamit eh. Lalo na kung 5 kayo sa pamilya. So totoo lang guys, di nyo talaga ito magagamit. Kasi most of the time nakaganyan yan. So makikita nyo dito guys, merong grab handle. 1, 2, 3, tatlo lang wala sa driver side. Tapos may tether anchors dito. Yan, para sa child seat. Tapos seat belts, tatlo. Yan, tapos ito yung third party brake light. Yan. Okay naman guys. Actually pag umupo ako, hindi naman ako nani. Hindi naman yung ganito. Ganito lang siya. Okay din. Pinakita ko na sarili ko, no? So ito naman yung pinakasagad na setup ng upuan. Halimbawa malaki nasa harapan. So ito naman yung leg space. Malaki pa din guys, oh. May lagayan dito guys. Doon, nandun mo makikita yung sana. Ayan, no. Yung kanyang jack. So ang kulay nga pala nitong variant na to is silver. Since GLS variant na siya, meron na siyang fog lamps. Yan. Ito naman yung toe. May nalagay dyan, tinatanggalan to, tapos i-hook dyan yung sa toe. Tapos ayan yung headlight, which is bulb type, hindi siya LED. Meron tayong silver chrome grille na meron ding piano black combination. Okay naman siya. Okay guys, so pagdating naman dito sa gulong, ang size nitong gulong is 185 by 55 rin, radial 15 inch rims siya guys. Sa indicator na GLS variant to is itong push button dito. So you can open the door by just pressing that button. Same here sa trunk. Ito lang. Meron na siyang rear camera. At maganda yung pagkaka-arrange itong rear camera na to guys eh. Pre, ito yung pinaka nagustuhan ko sa likod guys, yung tail lamp niya, ang ganda. Ang elegante tingnan. Pero bulb type lang siya. So, doesn't matter kasi para sa akin okay naman na yan eh. Ito, this is just reflector. Wala tong ilaw guys. While dito naman sa pinakababa, yung sa bumper niya, hindi siya natatapos sa pagiging plain lang eh. Meron siyang accents. Ayan oh. This is the key fob ng Mitsubishi Mirage G4 na GLS variant. Susi din yan sa loob. Unfortunately hindi siya naka-attach dito. Ayan o, wala, blanco. Model car lang to guys eh. Display car. Baka tinanggal nila. Ito yung harapan, ito yung likod. So tatlong buttons yan. Ito yung sa trunk, unlock and lock. So to open the trunk, press mo lang to. There are 3 ways to open the trunk. Press mo to twice, open na yan. Press mo to, hold, press and hold, open na yan. And yung nasa driver side, which is ito. Yan, may latch dyan. Ayan, tapos mag-open na siya. Nandun din yung latch ng para sa fuel tank. So ngayon guys, pagdating dito sa trunk space, ang laki niya guys. Kasya dito yung stroller ng anak ko na hindi umbrella type eh, yung isang malaki. Yan ang nagustuhan ko dito eh. Medyo madilim lang yung ilaw niya kasi valve type lang siya na peanut. Ito naman yung reserve tire niya, naka donut type na siya. Yan. Ito gaya ng demo ko ngayon, pwede mo ma-open yung car gamit ito or malock and unlock, or ito press mo lang yan. Yun guys, so yun lang naman yung meron ngayon sa 2025 GLX or GLS Mirage. Wala naman actually masyadong bago kasi isa rin ako sa owner ng Mirage G4 GLS. Kung gusto niyo ng mga driving videos nito, meron ako, marami akong videos niyan. Punta lang kayo sa channel ko.
Alright guys, maraming salamat sa panunod. Dito ko natatapos itong vlog. If you like this video, please like, share, and subscribe. Thank you guys for watching. Ride safe, drive safe. God bless, and enjoy. Bye bye.